Hello po, Coach Herald Tan. At andito po tayo ngayon, kung makikita nyo, sa isang kainan. Pauwi na tayo from a business appointment at bibili lang tayo ng mga kain para pag-uwi, kakain na lang. So habang inaantay natin yung tinake out na pagkain, pag-usapan natin ng mabilisan itong topic na board lot. Coach, ano na naman ba yung mga board lot na yan? Importante ba yan? So walang naman mag-invest, kailangan ba naming matutunan or aralin yan? Oo, importante yan. Para hindi ka laging nagtataka kung bakit ayaw mag-push through ang mga orders or transactions mo. Ano ba ang board lot? Diretsong sagot. Ang board lot is minimum quantity of shares that can be traded at a given time. So kung makikita mo sa board lot is 10 shares ang kalagay, meaning to say, by tens ang pwede mong bilhin or ibenta sa trade transaction. So kung pwedeng bumili ka ng 10 shares, 20, 30, etc. Kung nakalagay naman 100, edi by 100s or by hundreds. Like 100 shares, 300 shares, 500 shares ang pwede mong ibenta or bilhin. Kung mas mababa sa board lot, halimbawa nakasulat is 100 shares pero gusto mo lang is 99 dahil trip mo, gusto mo lagi kang naiiba, so dun ka sa ad lot pupunta. But I don't suggest you doing that, lalo bibili ka ng shares dahil maliit ang liquidity doon at baka mahirapan kang ibenta sa price na gusto mo. So each board lot differs, meron by 5, by 10s, 100, 1,000, etc. Depende sa market price ng isang stock na gusto mong bilhin. If flash ko sa screen yung details para aware ka, lalo kung naku-curious ka kung bakit iba-iba ang lot sizes. Hindi mo naman kailangang kabisaduhin to, not unless magte-take ka ng licensure exam. Dahil nakasulat naman yan sa brokerage platform mo yan. Sir, sa akin walang nakasulat, edi simple lang, lumipat ka ng broker, lipat ka sa amin.